Hindi nasaklaw ng motion to dismiss ang recount sa election protest laban kay City of San Fernando Mayor Vilma Balie Caluwag matapos na deklarang sapat sa forma at nilalaman ng petisyon ayon kay COMELEC 3 Assistant Regional Election Director Atty. Elmo Duque. Paliwanag ni Duque, may inilabas ng kautusan ng COMELEC na nagpapahintulot na magpatuloy ang proseso ng kaso, kabilang ang pagsasagawa ng preliminary conference. Sa naturang conference, pag-uusapan na magkabilang panig ang daloy ng pagdinig, mga testigo, mga dokumentong gagamitin, at ang pagbuo ng mga revision o recount committee. Ang election protest ay may kaugnayan sa mga alegasyon ng irregularidad ni Mylene Pineda Cayabyab na talong mayoral candidate noong 2025 election tulad ng umano'y pre-shaded ballots at issues sa automated counting machines. Samantala, sa isang panayam kay Caluwag ngayong Lunes, February 2, iginiit niya na positibo siya sa kalalabasan ng vote recount. Giit ng alkalde, hindi umano siya nandaya. Ayon pa kay Caluwag, handa niyang harapin ang proseso at tanggapin ang anumang magiging resulta ng recount. For purposes of the petition itself, lusot na siya kasi meron ng tinatawag natin na decision dito, I order dito, finding the matter, the petition sufficient in form and substance. So magkakaroon na tayo ng tinatawag natin na preliminary conference. So the parties will be having like what we call the pre-trial stage sa mga regular courts natin. Ang tawag natin dito, preliminary conference. So pag-uusapan na yung flow ng trial, ano yung mga witnesses, ilan yung ano ang gist ng kanilang testimony, ano yung mga dokumento na mamarkahan, and on. So this will now be dealing with the trial at sino yung mga ma-appoint na mga revision committee or account committees. Mga ganun. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Hindi tayo nandaya, I swear to God. Ito ang naging tugon ni Mayor Vilma Caluwag nang tanongin siya ukol sa naging desisyon ng COMELEC First Division hinggil sa election protest na inihain ni Mylene Pineda Cayabyab na talong mayoral candidate noong 2025 elections. May kaugnayan ng naturang protesta sa umano'y irregularidad sa nagdaang eleksyon sa syudad tulad ng pre-shaded ballots at issues sa automated counting machines o ACMs. Dahil dito, inaprubahan ng komisyon ng recount ng mga balota sa 239 clustered precincts. Magsisimula ang manual recount ngayong Lunes, February 2. Sa kabila ng issue, iginiit ni Caluwag na nananatili ang kanyang focus sa serbisyo publiko at sa pagpapatuloy ng mga programang inulunsad ng lokal na pamahalaan para sa kapakanan ng mga Fernandino. Kabilang umano sa mga prioridad, ang mga proyektong magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa lungsod, gaya ng planong pagtatayo ng ospital para sa mga residente. Ayon pa sa alkalde, handa niyang harapin ang proseso at tanggapin ang anumang magiging resulta ng recount, anuman ang kalabasan nito. Aniya, batid niyang may mga makapangyarihang personalidad sa kabilang panig, ngunit nananatili siyang panatag at ipinauubaya ang lahat sa gabay ng Diyos. Naaprobahan po yung recount. Ano ba ang masasabi natin dito? Nire-respeto po natin yon. Nire-respeto natin. Antayin na lang po natin kung ano yung maging resulta. Mayroon wala po bang counter-protest, no? Wala. Kasi naman ako, confident ako na hindi tayo nandaya. I swear to God, no? Hindi tayo nandaya. Kaya antayin na lang natin yung kalalabasan ng recount. What is your message po sa mga Fernandino na nakaabang, Basta patuloy po tayong kakupin kay Kapampangan na may papangadi. Basta't ako po, magobra ko mo, gana po gawan po para po king kanawan daring sablang balang Fernandinos. At yan, dakalta mo po i-launch ngayon February. Continue mo po yung pamagobra kasi syempre ako, focus ko ketang umpisan tamo kini, focus ko karetang proyekto
proyekto at programa tamo kini bara kasi retang projects and programs tamo king San Fernando makapaldan la ka rin sa Blang Fernandinos kasi yan na yung ultimate dream tamo yung magkaroon tamo sariling hospital keti Ciudad San Fernando na para ka rin Fernandino. Ay atin tamo naman syempre atin tamo syempre. Mayor, anyang baloy yung balita? What was your initial reaction? Okay mo. Kasi syempre, baluta naman nung nino rin kalaban tamo yan influential powerful enak man may surprise. Anya makanta mo. Mayor, whatever the outcome, you will respect the decision of the government. Of course. Kasi ako man wala ko kasi nano man malalyari, nano man yung maging resulta, kari na ako lilid ning mayupaya. So, I will accept it, whatever it is. Higit sa 200 alkalde mula sa mga lungsod at munisipalidad sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nagtipon sa makabagong San Juan National Government Center noong Miyerkules upang ipahayag ang kanilang buong suporta sa Senate Bill No. 1482 o ang Classroom Building Acceleration Program o CAP Act ni Senator Bam Aquino. Ang pagtitipon ay naganap matapos pagtibayin ng Senado ang CAP Act sa ikatlo at huling pagbasa nito upang tugunan ang malalang krisis sa silid-aralan sa bansa. Sa pangunguna ni Senator Aquino, na siya ring chairperson ng Committee on Basic Education, naaprubahan ang CAP Act sa botong 22-0. Dahil sa sertipikasyon ng Pangulo, mapapabilis ang pagpasa nito at matitiyak ang 65 billion pesos na pondo para sa mga silid-aralan sa 2026 budget. Ang Mayor's Dialogue on Accelerating Classroom Building na ginanap sa San Juan ay nagsilbing isang bayanihan summit. Tinalakay sa dialogo ang roadmap para sa mga local government units o LGUs para sa pangangasiwa sa pagtatayo ng mga paaralan sa halip na sa dating pambansang ahensya lamang. Ang pagbuhos ng suporta sa CAP Act ay bunsod ng ulat na umabot na sa 166,000 ang kakulangan sa silid-aralan noong huling bahagi ng 2025 at inaasahang aabot sa 230,000 sa 2028 kung hindi matutugunan. Pero ngayong taon, pinibigyan ng kapangyarihan ng mga local executives na direktang magplano, magtayo at magbantay sa mga infrastruktura ng paaralan. Binigyang diin ni Senator Aquino na ang desentralisasyong ito ang tanging paraan upang matugunan ang classroom backlog sa bansa. I honestly think the only way we can fulfill 25,000 to 30,000 classrooms for this year is if all of us build at the same time. Kung sabay-sabay po tayong gagawa ng classroom, may chance po tayong mapunuan yung 25,000 to 30,000 classroom target. Kung isang ahensya lang ang gagawa po nito, tila imposible po yan na magawa. Binigyang diin naman ni San Juan Mayor at League of Cities of the Philippines President Francis Zamora na mas mabilis ang pagpapagawa kung ang higit 1,600 na munisipalidad at 149 na lungsod sa bansa ay sabay-sabay nakikilos. Sa pamamagitan ng LGU-led model, direktang ibababa ang pondo sa mga lokal na pamahalaan at maiiwasan na ang matagal na bidding sa iisang ahensya at mapapababa ang gasto sa bawat silid-aralan mula 3.5 million pesos tungo sa 1.5 million hanggang 1.8 million pesos na lamang. Masisiguro rin ang maayos na pagbabantay dahil mas kabisado ng mga mayor ang mga last mile na lugar na madalas makaligtaan ng national government. Ibinahagi rin ni Senator Aquino sa mga lokal na opisyal na ang 2026 budget na pinakamalaki sa kasaysayan sa halagang 1.34 trillion pesos ang tutugon sa pagbabago sa sektor ng edukasyon. 66 billion pesos ang nakalaan para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Ang kailangan po nating reformahin pagdating sa edukasyon, we will not one term, whether 3 years or 6 years. It will take 2 to 3 terms, maybe 2 to 3 presidents. But we can start somewhere. So practically lahat ng nasa CAP bill, nasa 2026 GAA na po siya bilang mga special provision. So even right now, kahit hindi pa po pasado yung CAP bill, pwede na po ang mga LGUs na gumawa ng mga classroom na sabay-sabay. Ipinangako naman ng Department of Education
na magbibigay ng technical guidance, habang ang mga mayor naman ay nangakong uunahin ang pagbibigay ng lupa para sa mga annex schools. Layunin nito na ilapit ang mga eskwelahan at hindi na kailangang maglakad ng malayo ang mga estudyante para lang makarating sa paaralan. Ibig sabihin lang po niyan, alam ho natin kung gaano kaseryoso ang problemang ito at kung paano po tayo pwede magtulungan para mahanap yung solusyon dito. Muling ipinaalala ni Senator Aquino na ang CAP Act ay may dalawang layunin, bilang reforma sa edukasyon at bilang stimulus sa ekonomiya. Ang 66 billion pesos para sa pagpapatayo ng 25,000 na silid-aralan ay inaasahang lilikha ng higit 100,000 trabaho. Sa pagsasama ng infrastruktura at paglikha ng trabaho, naniniwala si Senator Aquino na matutugunan ang kakulangan sa paaralan habang binibigyan ng kabuhayan ang mga lokal na manggagawa. Angelica Cara, CLTV 36 News. Naging matagumpay raw ang mga operasyon ng kapulisan sa pag-upo ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. noong nakarang taon. Batay sa datos ng PNP na inilabas itong Biyernes, mahigit 23,000 wanted persons ang naaresto at mahigit 19,000 anti-illegal drugs operations ang naisagawa mula August 26, 2025 na nagresulta sa mahigit 23,000 drug-related arrests. Nalambat din ng mga otoridad ang mahigit 45,000 na baril bunga ng mga operasyon laban sa loose firearms. Nagsagawa rin ng kapulisan ng mahigit 400 cybercrime operations na nagresulta sa pag-aresto ng 511 suspects, mahigit 1,000 anti-smuggling operations na nasamsamang mga kontrabando na nagkakahalaga ng mahigit 3.9 billion pesos at mahigit 200,000 anti-carnapping operations kung saan na-recover ang 877 na nakaw na sasakyan. Naitala lamang sa 5 ang kaso ng kidnap for ransom kung saan 2 ang nalutas at bumaba ang index crimes ng 11.68% at ang focus crimes ng 11.64%. Tumaas ang crime solution efficiency sa 84.40% habang umakyat sa 65.13% at 66.82% ang solution efficiency ng index at focus crimes. Sa ilalim ng integrity monitoring, mahigit 4,000 administrative cases na kinasasangkutan ng mahigit 6,000 personnel ang nalutas ng PNP. Nagkaloob din ng organisasyon ng mga promosyon at parangal at nagbigay ng mahigit 13 million pesos sa tulong pinansyal sa 40 pulis na nasawi sa operasyon at mahigit 19 million pesos sa 20 na benepisyaryo ng mga pulis na nasugatan sa operasyon. Nagkaloob din ng mahigit 33 million pesos na educational assistance sa mahigit 1,000 grantees. Sa kanyang talumpati sa unang pinagsamang pagdiriwang ng PNP Foundation Day at Police Service Anniversary, sinabi ni Nartates na kanyang inatasan ng hanay ng pulisya na maging disiplinado, mataas ang integridad at pahusayin ang police operations. Patunay raw ang mga nakamit na accomplishments na maaaring maghatid ng resulta ang epektibong pagsaserbisyo ng mapayapa habang ginagabayan ng may pananagutan, datos at paggalang sa karapatang pantao. Para sa 2026, kabilang sa mga prioridad ng PNP ang pagpapalakas ng koordinasyon sa forensic at prosecutorial services, pagpapatupad ng Unified 911 at pagpatuloy ng mga proyektong pang-infrastruktura at pagpapalakas ng kapasidad sa ilalim ng 6.97 billion pesos sa pondo sa 2026 General Appropriations Act. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nabuwag ng mga otoridad ang isang makeshift drug den at naaresto ang 3 tinaguriang high-value targets o HVT sa isinagawang anti-drug operation sa San Jose del Monte City, Bulacan itong Sabado, January 31.
Sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bulacan Provincial Office, ipinatupad ang buy-bust operation bandang alas 3:47 ng hapon sa Barangay Muzon South. Nasa kote ng mga operatiba ang mga suspect na sina alias Tel, 52 taong gulang, alias Jack, 42 taong gulang, at alias Pepe, 54 na taong gulang. Nasamsam sa operasyon ang humigit kumulang 5 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 34,000 pesos, kasama ang iba't ibang drug paraphernalia at ang marked money na ginamit ng poster buyer. Dinala ang mga naarestong suspect at nakumpiskang iligal na droga sa PDEA Region 3 sa City of San Fernando, Pampanga para sa dokumentasyon at karagdagang investigasyon. Isinagawang operasyon katuwang ang Provincial Intelligence Team Bulacan East ng Regional Intelligence Unit 3. Sasampahan ng mga suspect ng kaukulang kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nanawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa lahat ng transport groups at operators na tiyakin ang pagiging roadworthy ng kanilang mga unit. Bonso dito ng nakatakdang mahigpit na pagpapatupad ng polisiya na magbabawal sa renewal ng prangkisa ng mga sira at bulok na public utility vehicles o PUVs. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, ang pagtiyak na maayos, presentable at nasa mabuting kondisyon ng mga PUV ay hindi lamang requirement sa pag-issue ng Certificate of Public Convenience o CPC, kundi isang paraan din ng pagpapakita ng respeto sa mga pasahero. Anya, hindi raw hahayaan ang mga dilapidated at jeepney at PUVs na hindi respetuhin ang kapakanan ng mga Pilipinong commuter dahil nakataya rito ang kaligtasan ng mga pasahero. Dagdag pa niya, alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higit pang paigtingin ang pagkabuti sa mass transport system ng bansa na nakatuon sa kapakanan at kaginhawaan ng mga commuter. Nauna nang inihayag ni Mendoza ang pinaigting na kampanya laban sa mga rundown na PUV, kasunod ng mga reklamo at maging ng personal na karanasan ng mga opisyal ng ahensya hinggil sa marurumi at sira-sirang jeepney at iba pang uri ng pampublikong transportasyon. Tinatapos na raw sa kasalukuyan ng naturang polisiya bago isumite sa tanggapan ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez para sa pagsusuri at approval. Sa ngayon, hinikayat na ni Mendoza ang mga operator at transport companies na magsagawa na ng inspeksyon sa kanilang mga unit kasabay ng babalan na hindi na pahihintulutang bumiyahe ang mga PUV na nasa masamang kondisyon. Hindi na umano nagpapa-phase out ng passenger jeepney sa kampanyang ito ang LTFRB, subalit hangad ng ahensya na maging maayos at huwag ipilit na bumiyahe ang mga PUV sa sira-sira ang upuan at hindi kaaya-aya ang itsura. Nanawagan din si Mendoza sa mga transport group na tiyakin ang kaayusan at maayos sa pananamit ng kanilang mga driver, kasunod ng mga reklamo na may ilang nagsusuot ng sando, shorts at tsinelas habang namamasada. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA nitong Biyernes na mananatili ang deklarasyon ng Food Security Emergency para sa bigas ngayong Pebrero. Sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council, idineklara ang Food Security Emergency isang taon na ang nakalilipas o noong 3 ng Pebrero ng nakarang taon batay sa Department Circular 03 Series of 2025. Layunin ng hakbang na ito na makatulong pababain ang presyo ng bigas sa level bago ang Hulyo taong 2023. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., habang wala pang bagong Price Act, kinakailangan manatili ang naturang hakbang upang maayos sa mapangisawaan ang supply ng bigas batay sa demand. Dagdag pa ng kalihim, sisilipin din ng Estado ng panukalang Rice Act at hihingi ng update sa mababang kapulungan upang matiyak ang kapakanan ng kapwa ang mga magsasaka at mamamili.
idineklara ang food security emergency nang lumampas ang rise in inflation rate sa target ng pamahalaan na 4%. Pinahihintulutan din ng hakbang ang pagbebenta ng mga luma o malapit ng maluma ngunit maayos pa ang kalidad na inventaryo ng bigas ng National Food Authority o NFA sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated. Batay sa DA, bantay presyo, naglalaro ng 45 hanggang 60 pesos kada kilo ang presyo ng premium imported rice sa huling datos itong nakarang linggo. Samantalang presyo ng imported well-milled rice ay nasa 43 pesos hanggang 50 pesos kada kilo, habang imported regular milled rice ay nagkakahalaga ng 35 pesos hanggang 46 pesos kada kilo. Ang lokal na premium rice naman ay nagkakahalaga ng 42 pesos hanggang 60 pesos kada kilo, habang 45 kada kilo ang karaniwang presyo ng well-milled rice at 40 pesos kada kilo para sa regular milled rice. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Bilang bahagi ng paggunita sa 450th founding anniversary ng Villa de Bacolor, opisyal nang nagsimula ang week-long celebration ng bayan sa Municipal Hall ngayong Lunes, February 2. Dumalo sa opening program ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at iba pang panauhin. Tampok sa programa ang mga Reyna de Bacolor 2026 kung saan ipinakilala ang 20 kandidata mula sa iba't ibang barangay. Ayon kay Mayor Eduardo Di Mandatu, mahalaga ang pagdiriwang dahil minsan naging sentro ng Pampanga at dahil na rin sa mayaman at malalim na kultura ng bayan. Layunin din umano ng selebrasyon na ipaalala ang kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Bacoloreño. Kabilang sa mga isasagawang aktibidad ngayong taon ang Mass Civil Wedding, Cook-Off Challenge, Senior Citizen Singing Contest at Grand Coronation ng Reyna de Bacolor 2026. Bryce Oracion, CLTV 36 News. Inilunsad ng pamahalaang lungsod ng San Fernando, Pampanga ang buong calendar of activities para sa inaabangang kaganapan 2026 ngayong Lunes, February 2 bilang pagdiriwang ng kanilang 25th cityhood anniversary. Tampok dito ang iba't ibang aktibidad na magpapakita ng kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng mga Fernandino, kabilang ang float parade, Inter-School Cheer Dance Competition, Kayabe Fest, at Tribute to Cityhood Hero Solidarity Dinner. Ayon sa mga opisyal, hindi lamang pag-alala sa nakalipas na 25 years ang kaganapan 2026, kundi pati na rin pagpapatibay ng hangarin ng lungsod para sa inklusibong pag-unlad at pagkakaisa ng komunidad. Nakapaloob sa kalendaryo ang kumpletong aktibidad na sisimulan sa isang citywide cleanup day sa Martes, February 3, at magtatagal naman ang naturang selebrasyon ng mga Fernandino hanggang February 28, 2026. Bryce Oracion, CLTV 36 News. Ipinamalas ng mga Mabalakenyo ang kanilang angking galing sa pagluluto sa isinagawang kauna-unahang Mabalacat MasterChef Cook-Off Competition sa Tabduan nitong linggo, February 1. 10 chef mula sa iba't ibang restaurant at kainan ang sumali sa patimpalak na bahagi ng inilatag na mga programa ng lokal na pamahalaan para sa pagdiriwang ng kapistahan ng syudad. Alam nyo, tayo po mga Pilipino, no, kultura na sa atin to, na tayo ay mahilig sa pagkain, lalo po tayo po mga Kapampangan. Sabi nga nila, kompleto ricados, masarap, masustansya, at pinagmamalaki natin ang lasang Kapampangan. So, ang piyesta ay kilalang-kilala sa pagkain. Pag nakikipamiyesta ka, ang ibig sabihin nun, gusto mong makikain sa mga bahay-bahay. So, ito po ang simbolo ng ating syudad na ang kapiyesta na isang pagkain rin. Pinapag-showcase natin ngayon ang kagalingan ng bawat Mabalakenyo sa kanilang talento sa pagluluto po. Gaya ng sikat na TV cooking contest, nagkaroon ng bunutan ng mga chef at cook sa sangkap na lulutuin tulad ng karneng baboy, manok at isda. Pinapili rin sila ng panrekado para sa potahen na kanilang lulutuin sa loob ng 1.5 oras. Matapos ang matikman ng mga hurado at mga opisyal ang mga inihandang pagkain,
Itinanghal na third place si Mark Lawrence Pangilinan ng Side Griller Restaurant na tumanggap ng 10,000 pesos. Pumangalawa naman si Brian Mongkal ng Bako Bako Unlimited na may premyong 15,000 pesos. At kampiyon sa MasterChef Cook-Off Competition si Rex Salunga ng Choice Tambayan Grill House na nag-uwi ng 20,000 pesos. Nasungkit din ni Salunga ang Best in Plating na may premyong 5,000 pesos. Wala namang umuwing luhaan dahil binigyan din ng tig 5,000 pesos ang iba pang kalahok sa Patimpalak. Umaasa ang bumuo ng okasyon na maging paraan ito upang mapanatili ang mayamang tradisyon sa pagluluto ng mga Kapampangan na ipinamana pa ng mga nakatatanda kung saan kilala ang lalawigan hindi lang sa bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. I'm Ian Mamaradlo from CF Moto Laos Group. Today we are gonna explore the 675NK. Ang 675NK ay mayroong 7 inches TFT display. Mayroon na rin siyang T-box. Pwede siyang mag-navigation gamit itong display niya. Meron din tayong fuel capacity na 15 liters and ang seat height natin ay 810 mm. Ang 675NK ay design siya for sports or naked bike. Ang 675NK ay mayroong size ng gulong sa harapan na 120 by 70 and meron po siyang dual disc brake. Ang brand ng caliper natin ay J1 4-pot caliper. Bali naka-ABS na rin po siya and ang suspension natin ay inverted na. Meron din tayong extra features na brake cooling system. And meron na rin tayong naka-radiator na rin po siya. Engine naman, meron tayong 675cc with inline 3. Meron siyang 88 horsepower. Built-in na rin yung steering damper niya and meron siyang quick shifter. Dito naman sa ating rear suspension, meron tayong adjustable, fully adjustable preload and rebound. And sa gulong naman, meron tayong size na 180 by 55. And dito po sa ating tail light, bali integrated na po siya, kasama na yung mga signal lights, brake light, and tail light. Dito naman tayo sa headlight ng 675NK. Bali etong 675NK, fully LED na siya, pati yung mga signal lights niya. Meron siyang mga traction control button, pwede siyang i-adjust hanggang level 2. Meron din tayong button dito for passing light and high beam. Ito naman ang ating button for the hazard. Ito yung kill switch and engine switch on. Busina naman dito sa left side and signal light button. Ang 675NK ay mabibili niyo siya sa halagang 409,900 dito sa CF Moto Laos Group, San Fernando, Pampanga. Meron tayong mode of payment na cash, bank PO, bank transfer, and manager's check or personal check. Ng 675NK, pag binili niyo siya, meron tayong free membership ng Emergency Roadside Assistance or Laos Group Cares worth 32,500. Valid siya for 1 year. Bali, meron tayong free towing services, minimum of 12 kilometers to 16 kilometers. For inquiries, you can contact me to my number 0918-854-2950. Pwede kayong bumisita dito sa aming showroom sa CF Moto Laos Group, San Fernando, Pampanga, Microtel Lane, and look for me, Ian Mamaradlo. Narito na po ang pinakaling ulat panahon ngayong Lunes, February 2, 2026. Sa kasalukuyan, shearline po ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas, samantalang northeast mundo naman po ang nakakaapekto sa Luzon. Kaya ngayong araw, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat mga pag-ulan at mga isolated thunderstorms dito sa Visayas,
Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur dahil po yan sa shear line. Pinag-iingat po ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang malalakas na mga paulan. Sa natitirang bahagi naman po ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers at thunderstorms dahil naman po yan sa localized thunderstorms. Pinag-iingat pa rin po ating kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag meron naman po tayong severe na mga thunderstorms. Samantala sa Batanes at Pabuyan Islands naman, aasahan naman natin ang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, dala po yan ng northeast monsoon. Wala naman po tayong inaasahang significant impact sa mga lugar na ito. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lamang po na mahihinang mga pag-ulan dahil pa rin po sa northeast monsoon. Wala din po tayong inaasahang mga significant impact sa lugar na ito. Yan po ang latest mula dito sa Pag-asa Clark Weather Station. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat.